Have a great day, ma'am. Nakangiting sambit ko matapos ko ibigay ang order ng customer. Bigla naman ako nakaramdam ng hilo kaya naman humanap ako na mauupuan kong upuan at doon ako umupo. Caitlin, are you okay? Bakit parang namumutla ka? Lara asked. I'm okay, don't worry. Usal ko. Are you sure? Tumango ako. Sige, magpahinga ka muna dyan. Tinangoan ko ulit siya bago siya umalis sa harapan ko. Nakapikit kong hinihilot ang sentido ko at bigla na lang ako napatakip ng bibig ko na maramdaman ko na nasusuka na ako. Dali-dali naman akong tumakbo papuntang CR upang doon sumuka. Matapos ako maghilamos, napatingin ako sa reflection ko sa salamin habang inaalala kung kailan ang huling dalaw ko. Magto 2 weeks na akong didinadatnan. Agad akong natigil nang may ma-realize. Hindi kaya, no. Isang beses lang namin yung ginawa kaya imposible. Caitlin, anong ginagawa mo dyan? Kanina ka pa namin hinahanap pa. Ani Lara. Lara? Tawag ko rito. Naman siya. Huminga ako na malalim bago magsalita. Posible bang may mabuo kahit na isang beses lang ginawa? Tanong ko sa kanya ngunit parang hindi niya yata gets. Ha? Hindi ko gets te. Ay, sabi na nga eh. Kapag nag-make love kayo na isang beses lang, posible bang may mabuo? Ulit na tanong ko. Posible yon kung pinatok niya sa loob. Natigilan ako sa sinabi niya. Bakit mo na... Oh my gosh, don't tell me. Dahan-dahan akong tumango. Kaga ka? Kailan kayo nag-ano? Pasigaw na bulong niya. Nung birthday niya. Sagot ko. Luka-luka ka talaga. Sarili mo ginagawa mong panregalo sa kanya? Kahit nag-aalinlangan, nagawa ko pa rin tumango. What should I do? Natatakot akong sabihin sa kanya dahil baka hindi niya tanggapin. Samahan kita mamaya bumili ng PT para sure kung may laman nga talaga yung tiyan mo. Tumango na lamang ako at napahawak sa flat kong tiyan. At nang matapos kami makapag-ayos ng gamit namin, sabay kaming lumabas sa kaagad ng pumara ng taxi. Bumaba kami sa tapat ng store para bumili ng PT. 2 na ang binili ko para sigurado. Salamat po. Sabi ko at pagkatapos sinila ko na palabas si Lara. Since malapit na lang dito yung apartment namin, nagpasya na lang kaming lakarin yon kaysa pang pamasahe namin. Pagpasok ko pa lang, agad na akong dumiretso papuntang banyo. Hindi ko alam ko anong mararamdaman ko na makitang may 2 guhit ang hawak kong 2 PT. What's the result? Tanong ni Lara na makita niya akong lumabas na ng CR. Dahan-dahan kong tinaas ang hawak kong PT at napatakip ng kanyang bibig na makitang positive ito. Lara! Naiiyak kong tawag sa kanya. Sasabihin mo ba sa kanya? She asked. I don't know, Lara. Umiling na sabi ko at tuluyan ng umiyak. I'm scared. Umiiyak na saad ko. Natatakot akong sabihin sa kanya at baka hindi niya tanggapin. Hinagod-hagod naman niya ang likod ko. Shh! Huwag ka na mag-isip ng ganyan. Mari mo, tanggap pala niya. Di na lang ako sumagot sa sinabi niya. Sana nga, Eros. Can we talk? Tanong ko sa kausap ko sa kabilang linya. We're already talking, hon? He replied. Yeah, but can we talk in person? Pumayag ka, please? Okay, when? Napahinga ako na maluwag nang pumayag siya. If you're not busy. Okay, mauna ka na sa condo, then I'll text you if tapos na ang meeting. Saan niya? Okay, I love you. I love you. Napangiti ako at nabawasan ng konti ang kaba. Nagpaalam muna ako kay Lara bago lumabas ng apartment at agad pumara ng taxi. Nagbayad ako na marating ko ng condominium ni Eros. Pumasok ako sa loob at sumakay na ng elevator, saka pinindot ang number ng floor ko sa ng unit ni Eros. Ilang saglit pa'y bumukas ng elevator kaya naman, lumakad na ako papunta sa unit niya at binuksan na ito. Kahit na ilang beses na ako nakapunta rito sa unit niya, hindi ko pa rin maiwasan ang mamangha dahil sa sobrang linis nito. Habang nililibot ko ang tingin ko, hindi ko sinasadya mapatingin sa kwarto niya. Bigla naman nag-flashback sa utak ko ang gabing iyon. Gabi kung saan naisuko ko ng pinakaiingat-ingatan. Hey! Nabalik ako sa ulirat nang halikan ako ni Eros sa labi. Sa lalim ng iniisip ko, hindi ko na napansin narito na pala siya. Bakit di mo ako tinetext? Tanong ko sa kanya. Bakit kaya hindi niya chinecheck yung phone mo? Nakailang text ako sa'yo pero ni isang reply wala ko nakuha. Agad kong kinuha ang phone ko at nakita kong may ilang text nga doon. Oh, I'm sorry. Paumanhin ko. Kumain ka na? He asked. Umiling naman ako. I bought food for us. Let's eat. Giniyan niya ako papuntang kusina. Han, I have something to tell you. Pag-uumpis ako. Han, pwedeng kumain muna tayo?
Mamaya na muna yan, okay? Tumango na lang ako at kumain na lamang. Matapos kaming kumain, siya na nagpresentang maghugas ng pinggan kaya naman pumunta na lang ako sa sala at nanood na lang muna ng TV. Matapos ng ilang saglit naramdaman kong tumabi na sa akin si Eros at niyakap ako. I miss you. Bulong ito at saka hinalik-halikan ang leeg ko. Han, yung sasabihin ko sa'yo. Nahinto naman siya sa ginagawa niya. What is it? Tanong nito habang diretsong nakatingin sa mata ko. Remember the night that we did that thing? Panimula ko. Yes, dahil yun ang pinakamagandang regalong natanggap ko mula sa'yo. Masayang usal niya. Eros, may nabuo. Unti-unti naman nawala ang ngiti sa mga labi niya. What? Prank pa to? Nagsimulang manubig ang mga mata ko. No, Eros. Buntis ako at ikaw ang ama. Pagkasabi ko nun bigla siyang lumayo na para bang may nakakahawa kong sakit. No, it can't be. Umiling na sabi niya. Hindi sa ayaw ko sa bata pero Elena. Pero ano? Hindi pa tayo tapos sa pag-aaral at ayoko ma-disappoint si mommy. Marami pa akong pangarap na gustong matupad. Ako rin naman eh. Marami ring pangarap na gustong matupad pero ano pang magagawa ko? Nandito na to eh. Umiiyak na usal ko. Umawang ang bibig ko sa kanya. Eros, ano ba? Kung ayaw mo sa dinadala ko, pues bubuhayin ko to nung walang tulong mo. Sabi ko sabay talikod sa kanya. Narinig ko pa ang pagtawag niya sa akin, pero hindi na ako nag-atubiling lingunin pa siya. Why, Eros? Mahal na mahal kita, pero bakit ganito? Sa'yo nang galing to, pero tinatanggan mo. Sure ka na ba sa desisyon mo? Tanong ni Lara habang tinutulungan ako na mag-impake. Plano kong umuwi kay mama sa probinsya upang tuloy-tuloy itong pagbubuntis ko. Nasabi ko naman na sa kanya tungkol sa pagbubuntis ko at tanggap naman niya. Sa tingin ko, mas okay kung sa probinsya muna ako. Sagot ko kay Lara. O sige, basta don't forget na kunin akong ninang ha. Magtatampo ko sa'yo pag kinalimutan mo ko. Natawa naman ako. Sa tingin mo ba malilimutan ko isang katulad mo? Ani ko. Mag-ingat ka rito at kung pwede lang, huwag mo ipagsasabi itong bala kong umuwi ng probinsya ha. Lalong-lalo na kay Eros. Sabi ko. Promise, wala akong pagsasabihan. Nginitian ko na lang siya at niyakap ng mahigpit. Matapos ako makapag-impake, inihatid ako ni Lara sa terminal ng bus. Mag-iingat ka sa biyahe ha? Tinanguan ko lang siya bago sumakay ng bus. Kumaway na lang ako sa kanya nang umandan ng bus sa sinasakyan ko. Bumuntong hininga ako, tinawakan ng tiyan ko. Anak, lalayo muna tayo ha? Sorry kung hindi mo muna makikilala ang papa mo. At dahil nga sa sinabi ni Eros, labis na nasaktan sa Elena, kaya nagdesisyon siyang magpakalayo-layo at buhay na lang mag-isa ang mga bata. Sa paglipas ng panahon, paano na lang kung ang anak niya na mismo ang humiling na gusto nitong makita at makilala ang kanilang ama? Itutuloy pa ba ni Elena ang pagtatago sa kanila o gagawin na lang niya ang kagustuhan ng anak alang-alang sa kaligayahan nila? Sabay-sabay po nating alamin ang buong katotohanan kung bakit nasabi ni Eros yon. Hinanap din kaya niya ang kanyang mag-ina sa nakalipas na mga taon? Nagsisikaya siya sa mga nasabi niya at umalis ang dalaga para magpakalayo-layo? Bago po tayo magsimula, please like, share, subscribe at pindutin ang notification bell para sa susunod pang upload. Narito ang ating unang kabanata. Anika, pakigising na nga ang kapatid mo at kakain na tayo? Utos ko sa kanya na agad din naman niyang sinunod. Kambal ang naging anak ko at yon ay sina Anaya at Anika. Di na ako nagtaka dahil may lahing kambal ang side ni Papa. Nasabi rin sa akin ni Mama na may kakambal din sana ako, kaso nagkaroon ng komplikasyon sa puso niya, dahilan para bawian siya ng buhay. Mama, pupunta po ba ulit kami kay Mama Lola? Tanong ng mutikong si Anaya. Opo, kasi need mag-work ni Mama para may pambili tayo ng mga toys ninyo. Paliwanag ko sa kanya. 5 taong gulang na sila pero hindi ko pa sila pinag-aral. Ang plano ko kasi pagtungtong nilang 7 taon ay ipapasok ko na sila sa first grade. Kaya naman tuwing uuwi kami ng bahay, tinuturuan ko silang magbasa at magsulat. Matapos kaming kumain, pinaligo ko na sila habang ako na may maghuhugas ng pinagkainan namin. Ma, we're ready na po. Sabay na sabi nila habang suot ang cute na pink dress nila na regalo ng ninang nila. Ang gaganda naman ng mga baby ko. Pakis nga ang mama. Agad naman silang lumapit sa akin at sabay na hinalikan na magkabilang pisngi ko. Magsi 6:30 na may hatid ko sila sa maliit na karinderya ni Mama at nagpaalam ako sa kanilang papasok na. Good morning, ma'am.
Magalang na bati sa akin ng gwardiya sa school na pinagtatrabahuhan ko. Good morning din po. Balik kong bati sa kanya at matapos yon, nag-log in po na ako bago pumunta sa faculty. Good morning, Ma'am Caitlin. Blooming na blooming ka. Mahina ako namang pinalo ang braso ni Ma'am Amory. Ikaw nga rin dyan eh. Tsaka sa ating dalawa, ikaw may boyfriend. Agad naman siyang namula kaya't natawa ko. Kamusta pala yung kambal mo? Pag-iiba niya ng usapan. Maayos naman sila. Naroon ulit sila kay mama ngayon. Sambit ko. Kailan mo sila dadalhin dito? Gusto ko ulit silang makita at saka may bibigay akong dress sa kanila na tiyak kong magugustuhan nilang dalawa. Aniya. Kapag wala na masyadong ginagawa dito sa school, sagot ko. She is Amory, ang pinaka-close kong teacher dito sa school na to. Nang tumunog ang bell, kinuha ko na ibang gamit ko at pumunta na sa room ng grade 10 resin. Nag-discuss ako at matapos yun nagpasulat na. That's all for today. Goodbye grade 10. Wait for your next subject teacher. Paalam ko sa kanila. Mamayang 11:20 pa ang next class ko, kaya naman naisipan kong tawagan si Mama para kamustahin ang kambal. Mama! Alam kong boses yon ni Anaya. Kamusta kayo dyan? Tanong ko. Okay naman po kami. Tumutulong po kami kay Mama Lola. At boses naman iyon ni Anika. Ay, very good pala kayo kung ganoon. Sabay naman silang nag-opo na dalawa. May pasalubong pa ba ikaw sa amin mamaya? Kasi di ba po sabi mo very good kami? Natawa naman ako sa sinabi ni Anaya. Ano bang gusto niyong pasalubong? Tanong ko sa kanila. Ice cream! Buong galak na sabi nila. O sige, basta mag-behave lang kayo kay Mama Lola, okay? Sabay ulit silang nag-opo kaya naman nagpaalam na ako sa kanila. Tumunog na ang bell kaya naman tumayo na ako para pumunta sa kantin at bumili ng pagkain. At nang makabili ako, bumalik na ako sa faculty upang doon na kumain. The Kasipagan Award goes to Miss Elena Caitlin Bartolome. Pabiro kong inarapan si Amory, pati ng iba pang teacher na narito sa faculty. Mga baliw, usal ko. Kumain ka na ba, ma'am? Tanong niya. Tumango naman ako. Bakit di mo kami hintay? Nakangusong tanong niya. Sorry, hindi ko naman alam eh. Sagot ko. Last class mo na mamaya, right? Tanong mula ni Amory nang makaupo sa table niya, katabi lang ng table ko. Oo, bakit? Tanong ko naman. Wala naman, natanong ko lang. Aniya kaya nagkibit balikat na lamang ako at bumalik na lang sa ginagawa. Mama! Salubong sa akin ng kambal na makita nila ako sa labas ng karinderya ni Mama. Kamusta mga mahal ko? Tanong ko habang yakap sila. Okay naman po, Mama. Tugon ni Anika. Mama, yung reward po namin? Mahinang tanong ni Anaya. Natatawa ko namang nilabas ang dalawang corneto na paborito nilang dalawa at binigay na sa kanila. Malawak ang ngiti ko habang pinapanood ang dalawang enjoy na enjoy sa pagkain ng paborito nila. Habang pinagmamasdan ko sila, lumapit sa akin si Mama. Kamusta ang araw mo? Tanong nito. Maayos naman po ma, kayo na mga bata. Balik kong tanong sa kanya. Maayos din naman, masunurin masyado mga yan eh. Anito sabay sulyap sa dalawa. May tanong ako, nak. Ano po yon? Takang tanong ko. Wala ka na ba talagang balak na ipakilala ang kambal sa papa nila? Hindi agad ako nakasagot. Hindi ko alam kung ipapakilala ko pa ba o wag na lang. Hanggang ngayon kasi natatakot pa rin ako na baka hindi niya pa rin tanggapin ang kambal. Hindi na po siguro ma, sagot ko. Pero may karapatan din silang makilala ang papa nila. Lumalaki na sila pareho, nak. Panahon na rin siguro para makilala nila si Eros bilang ama nila. Bumuntong hininga naman ako. Kapag handa na po ako, saka ako ipapakilala si Eros sa mga bata. Sagot ko. Pagsapit ng 5:00, nagpaalam na kami kay Mama. Mag-iingat kayo sa pag-uwi. Kaway ni Mama. Mama, nasan po si Papa? Maya-may tanong sa akin ni Anika. Napalunok naman ako. Hindi ko alam ang isasagot ko. Anika, huwag kang maghanap ng wala, okay? Sumbat naman ni Anaya. I'm just asking, okay? Sagot naman ni Anika. Sumingit na ako bago pa man mag-away ang dalawa. Hep, tama na yan. Sabay ko. Anika, your sister is right. Huwag mong hanapin na nawawala. Aniko. Nakasimangot naman siyang tumungo. Nang huminto ang tricycle sa tapat ng bahay namin, binigay ko kay Anika ang susi ng bahay. Kaya tumakbo na silang dalawa para pagbuksan ng bahay. Samantalang nagbayad naman ako kay Manong.
Pagpasok ko'y nakita kong nanonood ng TV yung dalawa, kaya dumiretso na muna ako sa kwarto at tinayaan silang manood. Mama, look oh! Turo ni Anika sa TV. Nanlaki ang mata ko na makitang nasa balita si Eros. Ini-interview siya para sa sunod na project niyang pagpapatayo ng hotel na malapit sa bayan namin. Wait, what? Bigla ako nang hina sa nakita ko at nagsimula na ring manlamig ang mga kamay ko. What should I do? Hindi niya po pwedeng makita ang kambal. Gusto ko pong maging katulad niya kapag laki ko po. Gusto ko pong akong gagawa ng bahay natin. Pilit naman akong ngumiti sa tinura ni Anika. Ako naman po gusto ko maging teacher tulad mo para matulungan ko po yung ibang mga batang hindi makapag-aral. Hindi naman magpapatalo si Anaya. Diyos ko po, 5 years old pa lang ba talaga itong mga anak kong to? Kung ganoon, dapat mag-aral kayong mabuti para maging engineer ka rin tulad niya at teacher tulad ko, Sabay naman silang nag-opo, kaya't pareho kong hinalikan ang noon nila. Nagpaalam ako magluluto muna kaya pinabalik ko na silang dalawa sa panonood. Nasa kalagitnaan ako ng pagluluto nang tawagin ako ni Anika habang hawak ang cellphone ko. Ninang Lara is looking for you. Kinuha ko naman ang cellphone sa kanya, kaya kumaripas siya ng takbo pabalik sa sala. Nakita mo ba yung nasa balita? Tanong nito. Yes, what should I do? Ayoko mag-cruise ang landas nitong mag-ama. Sabi ko, kung ganon, wag mo muna ipapasyal sa kung saan ang kambal. Aniya, gagawin ko yung sinasabi mo. Wika ko. May ginagawa ka ba? Nag-oo naman ako. Sige, ituloy mo muna yung ginagawa mo. Yung kambal na lang munang kakausapin ko. Usal niya kaya tinawag ko si Anika at binigay ang cellphone sa kanya. Lutang ang isip ko hanggang matapos ako magluto at pati hanggang sa pagtulog. Hindi ako kampante kahit nagawin ko yung sinasabi ni Lara na wag munang igagala ang kambal. Hay, bahala na. Sabado ngayon, kaya nandito kami sa karinderya ni Mama para tulungan siya. Natutuwa ako makitang aliw na aliw ang mga customers ni Mama sa kambal dahil sa pagiging bibo nila. Ganyan na ganyan ka rin nung kasing edad mo sila. Sambit ni Mama sa gilid ko. Kanina pa ba sila magmamana, Ma? I chuckled. Siyempre sa lola. Sumimangot naman ako na ikinatawa ni Mama. Saglit pa kaming nagkulitan ni Mama bago bumalik sa kani-kaniya naming trabaho. Anika anak, kain muna kayo. Tawag ko sa kambal. Mama, ang dami nating customer. Natutuwang sambit ni Anaya. Masisipag kasi ang dalawang anghel ko eh. Sabi ko sabay ginulo ang buhok nila. Mama, ako na po. Inagaw sa akin ni Anika ang kutsara tsaka siyang nagsubo sa sarili. Ganon din si Anika. Ano ba yan? Naiiyak tuloy ako. Hindi na talaga baby itong mga to. Pinanood ko lang silang dalawa habang sarap na sarap sa pagkain. Tumayo ako saglit para kumuha ng tubig at baka sila'y mabulunan. Halos sabay silang natapos kaya't nagpaalam sila sa akin na babalik na sa trabaho kuno nila. Mga batang yun talaga. Maaga nagsarado si Mama dahil ang bilis maubos ng benta niya. Para naman kasi dinagsaba naman tong karinderya ni Mama at ang dahilan ay ang mga muntikong anghel. Sa bahay muna kayo. Magluluto ako ng turon para merienda natin. Papahatid ko na lang kayo mamaya kay Arnold. Ani Mama. Matapos kami magligpit, nagtawag na ako ng tricycle na sasakyan namin. 3 kami ng kambal sa loob at sa labas pumesto si Mama. Ako na po magbabayad, Ma. Sabi ko, tumango naman siya at sinamulang bitbitin yung ilang gamit. Pagkakuha ko ng sukle, tinulungan ko na makapasok si Mama ng ilang gamit. Sarap buhay ng kambal, oh! Natatawang sambit ni Mama habang nakatingin sa kambal na nanonood ng TV habang kumakain ng piatos na binili ko. Hay nako Ma, ganyan yung dalawang yan tuwing uuwi kami. Pero mautusan mo naman sila kahit busy sila sa ginagawa nila. Sabi ko, magluluto muna ako ha? Tinanguan ko lang si Mama at tinabihan ng kambal. Nanood kaming 3 habang hinintay matapos si Mama sa niluluto niya. Sabay kaming pumunta sa kusina nang tawagin kami ni Mama. Wow, turon! Sabay na usal ng kambal tsaka dumampot ng tig-isang turon. Pareho kaming natawa ni Mama nang sabay nilang bitawan ng turon. Ouch! Mainit! Daing ni Anika. Nasa ibabaw kasi ang kinuha niyo eh. Eto, tiniton ka anong mainit. Ika ni Mama at saka kumuha sa bandang ilalim at binigay na sa kambal. Anak, dahan-dahan baka mabulunan kayo. Natatawang saway ko sa mga ito. At nang matapos kaming kumain, tinawag na ni Mama si Arnold para may hatid kami. Salamat sa paghatid. Pasasalamat ko dito. Walang anuman ate. Tugon niya at bumaling sa kambal.
Bye, kambal. Huwag kayong pasaway sa mama ninyo, ha? Anito bago umalis. Pinag-half-bat ko muna ang kambal habang ako naman, sinalin ko muna sa mangkok ang binili kong lutong ulam kanina. Mama, your turn na po. Wika ni Anaya habang nakayakap sa bewang ko. Umupo ako para magpantay kaming dalawa. Ang bango na ng baby ko, ha? Nanggigigil na sambit ko. Where's your sister? Tanong ko. Nasa kwarto pa po. Sagot niya. Tumango ako at saka pinapunta siya sa sala. Inintay ko munang maluto yung kinain kanina bago ko maligo. Mabilis ang ligo lang ginawa ko at saka nagbihis na. Pagkalabas ko ng kwarto, nadatnan ko ng naghahanda ng mga plato ang kambal. Gutom na kayo? Tanong ko at mahinang natawa. Opo, mama. Sabay nilang sagot. Napailing na lamang ako at saka napasandok ng kanin. Maaga pala kayo matulog ngayon, ha? Maaga tayo bukas. Bilin ko sa dalawa. Mama, pwede po bang manood kami saglit bago matulog? Tanong ni Anaya. O sige, habang naghuhugas ako, manood muna kayo, then after nun, sabay na tayong mahuhulog. Sabay naman silang nag-opo. Matapos kumain ng kambal, nagmadali silang tumakbo papasok ng CR para mag-toothbrush at ilang saglit pa'y nagpaunahan na silang makaupo sa sofa. Muli ako napailing sa kakulitan nilang dalawa. Pagkatapos ko mahugasan ng pinag-iinan namin, nilinis ko na ang lababo at tapos na. Tinambihan ko ang kambal at biniro ko sila. Let's sleep na, usal ko. Natawa ako nang pareho silang nagreklamo. Mama, isang episode na lang yung pinapanood namin eh. Ungot ni Anika. Malakas naman itong tumawa. Biro lang. Tsaka na ba yung pinapanood ninyo? Tanong ko. Adventure time po. Sagot naman ni Anika. Natigilan ako sa sinagot niya. Yan din ang gustong-gustong panoorin dati ni Eros. Pati ba naman hilig sa cartoons yan ay mamanahin ng kambal? Nanahimik na lang ako hanggang sa matapos yung pinapanood nila. Good night, Mama. I love you. Halik sa akin ng kambal. Good night, my angels. Mama loves you too. Sabi ko at saka hinalikan ang noo nila. Kinaumagahan, nauna ako nagising para magluto ng almusal namin. Inayos kong kumot ng kambal at saka hinalikan ang pisngi nilang dalawa. Mamaya ko na lang sila gigisingin after ko makapagluto. Nagsangag ako ng kanin, nagprito ng itlog at hotdog, tsaka nagtimpla ng gatas at kape namin. At matapos kong may handa lahat, tumungo na ako sa kwarto para gisingin ng kambal. Wake up, my angels! Breakfast is ready! Gising ko sa kanila. Pupungas-pungas silang humalik sa magkabilang pisngi ko at sabay akong ginreet ng good morning. Sabay kami nagpunta sa kusina at pinaghila silang dalawa ng upuan. Kain na tayo! Sabi ko at sinandukan sila ng pagkain nila. Mama, may napanaginipan po ako kagabi. Maya-maya'y usal ni Anika. What is it? Kunot no akong tanong. Nakita ko raw po si Papa. Napakurap naman ako. Ah, ganun ba? Finish your food na. Na matapos kumain, pinaligo ko ng kambal habang naghuhugas naman ako. Nakanda na yung susuotin nila para pagkatapos maligo, diretso bihis na lang sila. Naligo na rin ako na matapos ako maghugas. Ang cute nyo naman, pakis nga. Sabi ko na matapos ako magbihis. Lumuhod naman ako para halikan nila ako. You're so gorgeous, Mama. Puri ni Anaya. We are gorgeous, love. Nakangiting sabi ko at tinapang ilong niya. Let's go. Sabay naman silang tumango. Tigis na sila ng hawak sa kamay ko nang pumasok kami ng simbahan. Nakagawian na namin magsimba tuwing linggo. Di naman sila magulo habang nagmimisa, di tulad ng ibang bata. At nang matapos ang misa, dumaan muna kami sa bilihan ng kandila para magtirik ng kandila. Are you done? Tanong ko sa dalawa dahil nagtirik din sila dahil may gusto rin silang ipag-pray. Ano naman yung pinag-pray ninyo? Tanong ko sa kanila. Pinag-pray ko po na sana makita ko na si Papa. Di ako nakasagot sa sinabi ni Anika. How about you, Anaya? Baling ko naman kay Anaya. Bawal ko pong sabihin eh. Sagot niya sabay tumawa ng mahina. Ginalo ko naman ang buhok niya at saka hinawakan ng kamay nila. Nag-aya silang mag-mall. Di sana ako papayag kaso ginamitan ako ng charm itong kambal kaya no choice ako kundi pumayag. Baka gusto niyo kumain muna tayo kaysa gumala ng gumala. Natatawang sambit ko sa dalawa. Okay po, kain muna tayo. Pagpayag ni Anika. Mama, dun po tayo oh. Turo naman ni Anika sa nadaanan naming Jollibee kanina. Di naman gaanong malayo yon, kaya bumalik na ulit kami. Pagpasok namin sa loob, agad na akong humanap na maupuan, tsaka iniwan muna doon ng kambal dahil mag-order ako ng pagkain namin.
2 spaghetti, 3 nesty at 3 hamburger ang in-order ko para sa amin. Eto na, kain na tayo. Sabi ko kaya mabilis nilang nilantakan yung spaghetti nila. Pagkatapos namin kumain, pumunta naman kami sa grocery para mamili ng ilang stock sa bahay. Mama, bili tayo nun. Turo ni Anaya sa Cadbury. Tig-isa lang kay ni Anaya, okay? Tumango naman siya kaya't kumuha ko ng tig-isang Cadbury. Na makuha lahat ng kailangan, pumunta kami ng counter para bayaran ang kinuha namin. Wait for me here, okay? Magbabayad lang si mama nitong mga to. Bilin ko at sabay silang tumango. Matapos ako makapagbayad, binalikan ko na yung kambal kung saan ko sila iniwan kanina. Biglang kumabog ang dibdib ko na makitang di kasama ni Anaya si Anika. Anaya, where's Anika? Hindi ba't ang sabi ko dito lang kayo? Aniko. Nagpaalam po siya na iihi lang po siya pero ang tagal niya pong bumalik. Sagot ni Anaya. Come on, let's find your sister. Saad ko at nagmamadali ng naglakad. Halos malibot ko na ang buong mall, ngunit hindi ko pa rin mahanap si Anika. Anika anak, where are you? Mangiyak-ngiyak kong tanong sa sarili ko. Mama, there she is! Turo ni Anaya sa kinaroroonan ni Anika ngayon. Biglang bumigat ang paghinga ko nang makita ko kung sino yung taong kaharap niya ngayon. Lord, bakit naman ang bilis niyong tuparin yung hiling ng anak ko? Hindi pa ako handang harapin siya eh. Anika! Tawag ni Anaya sa kanyang kapatid. Mama, di ba siya po yung nasa TV dati? Natutuwang sabi ni Anika na makalapit siya sa amin. Lumuhod naman ako para magpantay kami. Anak, huwag mo nang uulitin to, okay? Sobrang nag-alala ang mama sa'yo eh. Sabi ko rito at mahigpit siyang niyakap. Sorry po mama. Paghingi nito ng tawad. Let's go, uuwi na tayo. Sabi ko, ngunit pinigilan ako ni Anika. Wait po, papaalam po muna ako sa kanya. Aniya, tinila kami ni Anaya palapit kay Eros. Babay po, uuwi na po kami. Usal niya, tsaka kinawayan ito. Inawakan ko ang kamay ni Anika at tinila na paalis. Ngunit nahinto ako na marinig ko siya magsalita. Elena, wait! Hindi ko alam kung haharap ba ako o ano. Hindi ko rin kaya maigalaw itong mga paa ko. Pakiramdam ko para kung binuhusan ng malamig na tubig dahil naninigas ako sa kinatatayuan ko. Mama, tawag ka po nung guy. Uga ni Anaya sa braso ko. Let's go. Baka nagkamali lang siya. Ani ko at nagmadali ng maglakad. Gulong-gulo ko kung anong dapat kong gawin lalo na't nakita niya na kami. Paano ko maitatago ang kambal mula sa kanya? Imposibleng di niya kami mahanap dahil alam ko marami siyang kilalang po pwede niyang mautusan para hanapin kami. Pagkarating namin sa bahay, pinapasok ko ng kambal sa kwarto para sila ay magbihis na. Habang ako na may nanginginig ang kamay at tinadial ang number ni Lara. Hello, Lara? Bungad ko nang sagutin niya ang tawag. Oh, bakit parang kinakabahan ka? May nangyari ba? Sunod-sunod pang tanong nito. He saw us, Lara. What should I do? Mangiyak-ngiyak kong tanong. What? How? Tsaka di bang sabi ko, huwag muna kayong gagala? Nag-aya kasi yung kambal na mag-mall. Hindi nga sana ako papayag pero alam mo naman ang ugali. Kambal, diba? Paliwanag ko. Narinig ko siyang bumuntong hininga. Magdoble ingat ka na lang ngayon. Basta, wag na ninyong uulitin yung kanina, okay? Oo, sige. Salamat, Lara. Sabi ko at pinatay na ang tawag. Mariin akong pumikit at kasabay noon ang malalim na buntong hininga. Bakit narito na siya kaagad? I thought next week pang start ng project niya dahil yun ang sinabi niya noon sa interview niya. Mama, kilala mo ba yung lalaki kanina? Nahinto ako sa paglalagay ng gulay sa refrigerator nang may magsalita sa likuran ko. No anak, I don't know that guy, baka napagkamalan niya lang ako. I lied. But he knows your name? Bakit pa sobrang talino ng anak kong to? Anak, there are many names like mine. Mama, nasan po yung chocolate namin? Tanong ni Anika. Agad naman akong tumayo para kunin sa isang paper bag yung chocolate nila na binili namin. Here, uminom kayong tubig after nyo maubos yan, okay? Sabay silang tumango at tumakbo papuntang sala. 11:30 na matapos ako magluto ng tanghalian. Pinuntahan ko ang kambal sa sala habang naglalaro ng Barbie nila. Pwede bang sumali si Mama? Tanong ko sa kambal. Nabaling naman sa akin ang atensyon nila. Sure po, eto po siya oh. Sagot naman ni Anika sabay abot sa akin isa pang laro ang Barbie. Nakipaglaro ako sa kanila bago nag-ayang kumain. Mama, pupunta ba tayo kay Mama Lola mamaya?